Solid Kath din pa rin ba? Lumabas din ang totoo, si Andrea Brillantes daw ang dahilan. Alden nalasing or nagpakalasing, yan at marami pang items sa vlog na ito mga kasembreros. Unahin ko ito kung nagpakalasing ba si Alden. Kagabi kasi or doon sa may mismong event after ng ceremony ng kasal ni Kim at ni Gerald. Alam ko napanood nyo na rin ito mga kasembreros kagabi. Sabi dito ng caption, kaya mo yan Papa Alden. Kasi nga 'di ba parang may socialization drink something like that na ginagawa after ng tulad sa mga gantong event. Tapos parang si Alden dito hindi siya nagpakalasing or nalasing, nandidiri nga siya mga kasembreros parang kita mo sa mukha niya parang ayaw na ayaw talaga ng alak mga kasembreros. Pero to ako pa parang dito sa pakikisama ba no ay nagtagay na lang siya kahit isang beses mga kasembreros. Siguro ay pinilit siya at saka pinuwersa ni Kim at Gerald mga kasembreros or ni Barbie dito mga kasembreros no, kasama si Christopher Martin. And then yun nga no, parang diring-diri si Pops Alden sa kasi nga 'di ba siya mismo ay ayaw niya talaga ng alak no, nung time nga na magkasama sila ni Kath ay ayaw na ayaw niyang umiinom ng maraming alak mga kasembreros si Catherine. So ngayon ay nga no, healthy lifestyle ang dalawa. Si Alden ay siguro napilitan ng talaga dito na shumat or mag-shot mga kasembreros ng alak. Hindi ko alam kung anong parang hard drinks yata ito no mga kasembreros, kasi meron silang dito sa may yung parang lemon, teaser, chaser. Hindi ko alam. Sorry po mga kasembreros, hindi ko alam ang tawag dito. Pero yon, sina Barbie, Christopher at yung iba dito ay nag-shot din mga kasembreros no. Tapos yung pala doon, sige ito muna. Si Alden Richards na features, ang dami nag-feature kay Alden mga kasembreros doon sa one of the most valuable taxpayers nga ng 2025, kagaya dito sa Lionheart TV. 3 hours ago, box office king na most valuable taxpayer pa according to BIR or Bureau of Internal Revenue Philippines. Tapos yung pagpo-pronounce ko dito sa Lionheart TV, Lionheart TV, pero napakinggan ko kay Donnie Pangilinan yata yun kahapon. Lionheart TV pala yung pag-pronounce dito mga kasembreros. So kasi wala naman siyang isa lang yung T, so akala ko Lionheart TV mga kasembreros. So kapag dalawang T sana ay yun na, Lionheart TV. Pero since yun yung narinig ko na pronunciation ay yun na yung pag-pronounce ko mga kasembreros. Tapos Pops Alden dito ay yung kanyang outfit ay naka-tuxedo na blue, dark blue mga kasembreros. Alden Richards named 2025's most valuable taxpayer in the Philippines. So milyones siguro ang tax na binabayaran niya Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. Tapos nagsushoot pa rin daw sila. Yun yung narinig ko mga kasembreros na nagsushoot pa rin sila ng Someone Someday ni Kath mga kasembreros. So which is siguro malapit na rin matapos ito. Hindi ko kasi alam kung ilang episodes yung ginagawa nila mga kasembreros sa Someone Someday. And then ito, may karugtong pala yung sinabi ni Alden doon about kay Attorney Ralph Calinisan doon sa Panglao, Bohol Municipal Police Station mga kasembreros. So dito ay kinuwento niya yung nangyari na kaibigan niya si Attorney Ralph Calinisan. Tapos isang tawag lang daw niya kay Alden. Tapos nalaman niya na nandito si Alden. Tapos parang nirefer niya na puntahan yung Panglao Police Station mga kasembreros. So sinabi niya dito yung malalim na relationship no ni Sir Ralph Calinisan at ni Alden mga kasembreros. So more than the relationship, it's the belief and values that they both believed in mga kasembreros. So yun, nag-uplift talaga siya si Alden with his encouraging words at motivational words sa mga men in uniform, mga men and women in uniform sa Panglao Police Station mga kasembreros. Mamaya pe-play ko ito
Iba kasi to dun sa na isali natin kahapon na video mga kasembreros na pauna. So mamaya ay papakinggan natin ito. Ang daming pasabog ni Alden, no? Kanina ay nag-post tayo ng bagong pasabog niya na post sa kanyang Vivo X300. Ito ay sa March 20 ay magkakaroon ulit ng event si Sir Alden mga kasembreros. So sa Anilag naman siya, Anilag 2026 Level Up Lakan at Lakambini ng Laguna 2026. Alden Richards, no, featuring Alden Richards mga kasembreros. Gobyernong solusyon. So si Congressman or Governor Sol Aragones yata dito yung kanilang governor, kung kaya nakalagay dito ay Gobyernong solusyon. So parang ganoon siya mga kasembreros. Parang siguro mag-ano siya doon, magi-guest siya kapag magkakaroon ng Lakan at Lakambini search mga kasembreros. So ito ay parang Mr. and Miss, no? Ganon siya sa Anilag. If I'm not mistaken ay sa ano ito March 20 mga kasembreros 2026. So grabe, ang daming ano ni Alden. March 20 tapos March 22 pupunta siya ng parang March 22, di ba yung ano niya, yung triathlon sa Davao. Ay naku Paps, kaya mo yan. So talagang lagaring-lagari na naman si Paps Alden mga kasembreros, from Laguna to Davao to Manila to kung saan-saan man dyan mga kasembreros na malugar dito sa Pilipinas. 29 minutes ago, sabi dito, love this friendship, no? Ito po yung parang napansin ng mga netizens, especially ni Alden Knights Philippines, na solid na fandom ni Alden mga kasama sa Facebook at saka sa personal of course. Ito yung time na parang kuhaan in one frame sina Kim, Gerald, Barbie at saka Alden, no? Doon sa may birthday celebration ni Gerald Napoles mga kasama. Ang cute nga kasi kasal na, birthday pa. So yun yung ibang caption ng mga netizens na nakapansin ng doble-dobleng celebration doon nga sa kasal ni Kim at Gerald, tapos birthday pa mga customers. Post ng ABS-CBN, these empowered ladies have taught us how to stand for ourselves mga kasembreros. So parang nag-feature dito ang ABS-CBN Star Cinema mga kasembreros, 9 strong women we stand in film. So pero yung nakalagay lang dito ay 3 lang, no? Si Kath sa Hello Love Goodbye, tapos si Vilma Santos at Angelica Panganiban mga kasembreros. So grabe Hello Love Goodbye talaga yung na-feature dito na picture ni Kath mga kasembreros. So nakakatuwa lang. Isa sa mga major items natin, solid Kath din pa rin ba mga kasembreros? Post ito ni Jason Starr 11 hours ago, say present Kath then fans. So 11 hours ago ito mga kasembreros na post ni Jason Starr. Ang daming likes 110. So marami pa rin, no, mga kasembreros ang naniniwala sa Kath din. So ako man kahit 50-50 na kay Kath ay naniniwala pa rin ako mga kasembreros na sa Kath din mga kasembreros. And speaking of Kath din, may pinost dito ang isang admin, no, 5 hours ago, #Kath din. Tapos pictures ni na Kath and Alden mga kasembreros. Yung kay Kath ay yung nasa cream silk siya. Tapos yung kay Alden dito ay parang nasa nasa 128 likes, so ang dami. If I'm not mistaken, ito ay nasa Pansol nga siya mga kasembreros, no? Doon sa pagbisita niya sa Pansol. Panglao, Bohol, Panglao Municipal Police Station mga kasembreros, na kung saan ay nakasama nga niya si Attorney Ralph Kalinisan mga kasembreros. So ito yung kanyang damit, white mga kasembreros, at naka-glasses si Tisoy. Ito na-feature din pala sina Alden at ang mga bumisita, or parang okay. So kaya pala. So hindi ko na mukhaan kasi yung isa yan. Si Ma'am Charlene Gonzalez pala yon, yung matangkad. Sabi ko parang matangkad nito, sino kaya to? Nakasama nga dun sa kasal ni na
Kim Emerald mga kasembreros, no? Post ng pep.ph. Take a look at the celebrity guests who showed up for the Kim Pleto Nasije wedding. Kim Molina at Gerald Napoles tied the knot on March 1. So March 1 pala. 2026 at Amorita Resort in Bohol. So yon, si ano pala yon? Si Ma'am Charlene Gonzalez, sina Gerald Anderson, Alden, and of course Ma'am Dimples Roman na nakalagay dito mga kasembreros, or nasa picture no, in one frame. 14 hours ago, Cecilia Mercado, have a lovely day with a beautiful smile on your face. Then picture ito mga kasembreros. Tapos yun, nakasmile or happy. Ang daming likes, so 809. Grabe, ibang klase, 14 hours ago pa lang. So baka 1,000 likes mahigit na to mga kasembreros or reactions. Ako pa yung nag-voice over ng 12 noon or past 12 noon mga kasembreros sa March 4, 2026. Sorry po, talagang marami akong ginagawa araw-araw. Kasi nga ayan, nagva-vlog na rin si nanay. Sana po pala subscribe din po kayo sa YouTube channel ng nanay ko. Consuelo Namis Gallego ang kanyang pangalan mga kasembreros. So doon naman ay buhay probinsya ang content ni nanay. Hindi pa gaano maganda ang camera, so kailangan pa namin kailangan pa mag-ipon para makabili ng magandang camera mga kasembreros. So yun po, talagang kailangang mag-double time kami mga kasembreros, no, kasi maraming alagain sa bahay, but God is our greatest provider araw-araw. Tapos 2 hours ago, pinost ng Catherine Blue Hearts picture ito ni Ma'am Catherine na nasa yate. It's easy to clap back, it's easy to be loud, but choosing peace, choosing grace, that takes power. So stay unbothered, queen. Let them talk while you work, let them doubt while you rise, let them hate while you glow. Grabe post para ito ni Not Your Elena din sa kanyang Twitter account mga kasembreros. 148 reactions. So pero ang picture na ito ay matagal na, no? Nakakap dito or nakasombrero si attorney. Parang ano lang to, throwback picture ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. Ito parang na nila, na feature nila yung mga March birthday sa mga artista, no? Kasama dito si Kath, si Kyla, tapos si Gerald, si Julia, grabe si Gerald and Julia, si Enrique Hill at saka si Vice Ganda mga kasembreros. So 6 na kilalang sikat na artista na may birthday ngayong March nga mga kasembreros. So hindi ko na pinull up yung ibang mga detalye kung ilang piraso or anong petsa yung kanilang mga birthday mismo mga kasembreros. Tapos ito, pinost na ng videographer mga kasembreros yung buong team groom, no? Mga kasembreros. Inisip ko nga dito, kung dito si Mikoy Morales, so wala pala na mga kasembreros. So ito yung kompletong mga groomsmen ni Gerald Napoles mga kasembreros. So si Gerald Anderson at saka si Alden Richards yung magkasabay dito or para magkasunod. Ang cute, no? Si Alden lang yung talaga nag-high sa camera. Talaga makita mo yung kabaitan at saka humility ni Phenomenal Box Office King. So ang caption dito ay team groom, no? Sila po yung lahat ay sa lalaki or sa kaya Gerald Napoles mga kasembreros. Tapos major item tayo mga kasembreros, lumabas din ng totoo. Pakinggan natin ito mamaya mga kasembreros. Paano sasabi dito ng kasi kakapostin to kagabi ng mga admin. Si Daniel daw ang nagpapunta kay Andrea sa bahay nila mga kasembreros. So sabi dito parang magkatabi lang pala ang bahay ni na Andrea Brillantes at saka ni Daniel Padilla mga kasembreros. So parang hindi daw alam ni Carla Estrada na pinapunta ni Daniel si Andrea doon sa bahay nila. So tapos pinakita daw ni Andrea ang sweet messages nila ni Daniel Padilla. So parang ito pa yung break up moment mga kas. Pero na-recall din kasi ni Nanay Bara or parang na-post. Parang ito lang yun na-post mga customers. Parang bago lang siya. Although yung issue alam natin matagal na, pero parang ito lang yung lumabas mga kasembreros.
So, parang si Andrea pala yung umamin kay Catherine, mga kasembreros. Tapos sabi daw ni Daniel ay sinabihan niya si Andrea na ayusin mo yan. Parang ganoon. Tapos si Andrea, naglasing daw siya, mga kasembreros. At siguro, sabi dito, siguro lang daw, kung anong intensyon niya, mga kasot, minessage niya si Catherine, mga kasembreros, na gusto niya makausap si Kat at that time, mga kasembreros. So, yun. Parang, tao dito, 2021 pa ang pangyayari. 18 pa lang si Andrea at that time, mga kasembreros. So, try ko na lang tong play mamaya, mga kasembreros, na para kung gusto niyo lang pakinggan. So, hindi ko po kayo pinapuwersa, mga kasembreros and mga Catfinatics. So, yun po. Tapos, last item natin, yung details doon sa sa A-Team community, mga kasembreros, ay ito pala yun kasi hindi ko ito nabasa kanina yung complete details nila kung saan pwede mag-register and so on. So 1 hour ago, A-Team community, the A-Team community kickoff is here. Let's connect, collaborate, and build something amazing together. Don't miss the start of an incredible journey with Alden Richards and with A-Team. March 28, 2026. Ito nga yung petsa. 1 p.m. sa Matrix Creation Events venue sa 11 Malakas Street, Diliman, Quezon City. So 1,000 pesos po yung registration fee per attendee. Ito, mga customers, per head. Register. So dito kayo pwede mag-register sa near.tl/sm/1LRS Wilme or WILME, no? Post or parang type nyo lang yan, mga kasembreros, sa Chrome or sa Google, mga kasembreros. Now, please read the instructions and guide carefully. Don't miss out on the start of something amazing. We can't wait to see you there. So, yun po, no? So, kung meron na kayong pwedeng or may tanong kayo, mga kasembreros, pwede kayo message sa Twitter ng A-Team Community. So, search nyo lang po, A-Team Community Twitter. So, magpa-pop up na po yan, mga kasembreros, sa Chrome kung meron pa kayong Twitter account. Alright, so yun lang kasi sa ating Kathleen items. Piplay ko po itong mga videos na pwede natin pakinggan at panoorin. Enjoy watching these videos at of course, ang salita ng Panginoon afterwards. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Yung kaibigan ko si Attorney Ralph Calinisan, isang tawag lang niya sa akin, nung nalaman niyang nandito ako, pinuntahan ko agad kayo. Dahil siguro yung pagkakaibigan namin is more than just a relationship. It's really a belief with the values and the intention that we both believe in. So naniniwala ako na ang napol ko matangsang kapulisan ng buong Pilipinas ay nasa mabuting kamay sa kanyang pamumuno, and knowing na kagaya nung narinig ko kanina, siya pala ang kauna-unahang commissioner na pumunta dito sa police station natin. That really means a lot. And siguro po kahit man ano pa yung mga nakikita natin sa paligid natin ngayon, sa nangyayari sa kung saan mang paanip ng bansa natin, mapagobyerno, mapapaligid, naniniwala po ako na ang paggawa ng mabuti malayo ang nararating. So, kailangan tayo yung be the change you want to see. Tayo yung kesyo maliit, kesyo malaking pagbabago yan pag tayo ang gumawa niyan at with good intentions at para sa ikabubuti ng lahat, malayo ang mararating natin. So, maraming salamat po sa servisyo nyo. Huwag niyo pong isipin at huwag niyo pong sabihin sa inyong mga sarili na hindi napapansin ang inyong trabaho na ginagawa sa ating lugar. Kung wala po ang kapulisan dito sa lugar natin, especially dito sa Panglao, wala pong peace and order. And right now po nakikita naman natin, marami tayong foreigners na bumibisita, especially it's being known worldwide. Isa po kayo sa rason kung bakit pinabalik-balikan ang lugar ng Panglao. So maraming salamat po sa inyong serbisyo. Mabuhay po ang kapulisan. Well, that's it. Maraming salamat sa inyo. Picture daw. Kasi parang picture daw sila sa... Pwede po. Ako na lang. Daniel daw mismo ang nagpapunta dun sa bahay niya kasi makatabi lang yung bahay daw eh. Hindi daw alam ni Carla ito, and then pinapunta niya si Andrea doon, and then may something. Ay, pinakita niya ngayon kay Catherine ang mga text messages nila ni Daniel. Ang sabi ni Daniel, kasi may nakakaalam na naman nangyari doon sa dalawa,
ang sabi daw ni Daniel kay Andrea is, sa message, ayusin mo yan. According to Pep, dun sa kanilang source, naglasing daw itong Andrea Brillantes. Okay. At siguro lang ha, hindi natin alam kung anong intention niya. At minessage niya ang Catherine. Yes, na gusto daw niya itong makausap. Okay, bakit gusto niya itong makausap niya? Gusto niya na magsalita dyan para ma-explain nila yung kumakalat na balita ngayon kasi na-post na sa Pep mismo. Sabi nila, nung 18 years old pa lang si Andrea, ang pangyayaring ito. So, nung time na yan, sila pa ni Seth. Yes. Oh, may resibo! Ano na Ay, yan? oo. Ang love na itong si Andrea kay Daniel. Hindi kaya possessive, di ba? Yes. Hindi natin alam, di ba? Kasi ganun lang yun eh. Anong intention mo para sabihin pa yun? Eh kayo naman Grabe, ang ganda ng word na ito mga kasembreros. Ang title natin ay Hindi Sapat ang Sarili. 2 Corinthians chapter 3 verses 4 hanggang 6. And we have such trust through Christ toward God, not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves. O ito yun mga kasembreros, no? But our sufficiency is from God, who also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Grabe, ang lalim nito mga kasembreros. Sa mundong ito, kapag depressed ka, stress, at saka full of anxiety, nandun yung self-pity. Okay? Yung sasabing self-pity minsan, ito yung isa sa mga manifestations or nagpapakita na hindi sapat ang sarili natin. Okay? Maaring tayo po ay talented, maaring tayo ay full of skills, maaring tayo ay matalino, maaring tayo ay professional, maaring tayo ay isang doktor, isang teacher, isang pulis, isang sundalo, isang presidente, isang vice president, senator, public officials, tayo man ay farmer, tayo man ay educator, tayo man ay Miss Universe, tayo man ay artista, tayo man ay influencer, tayo man ay vlogger, kahit na ano pong estado natin sa buhay, even if we are the richest and wealthiest man on earth, mga kasembreros, ay hindi pa rin sapat ang ating sarili. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, hindi para ipagkakawa pa, hindi niya gusto na malaman at makita ng mga tao na nakakaya namin to dahil sa aming sarili, nakaka-survive kami dahil sa aming sarili. Hindi mga kasembreros, no? Pinopoint out niya pa rin or pinopoint niya yung mga tao towards God, mga kasembreros, no? Towards Christ, na yung pagtitiwala nila, yung pananalig nila ay sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ patungo sa Panginoon or kay God the Father, mga kasembreros. So sabi nito na not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves. So, hindi sarili natin. Kasi kung sarili natin yung ating pagtitiwalaan, mga kasembreros, ay hindi talaga tayo sasapat. We commit mistakes, we are imperfect, we are not flawless, no? Tayo po ay imperfect, hindi tayo perfecto. Kasi nga, tao tayo, no? Hindi tayo immortal, kundi mortal tayo, mga kasembreros, no? Kasi ang Diyos lamang po natin at ang kanyang salita, mga kasembreros, ang immortal, no? In His Spirit ay immortal, not ourselves, mga kasembreros, kasi tayo po ay talagang lilipas at lilipas, mga kasembreros. So may mga times pa sa buhay natin na parang hindi sapat, parang ginawa ko ang lahat pero parang kulang. Parang yun sa kanta na Just Once, no? You did your best but your best wasn't good enough. So, ganoon siya, mga kasembreros. So, infallible. So, incapable of making mistakes or being wrong. So, tayo po ay hindi tayo infallible, mga kasembreros, kasi we commit infallible. So, dinouble check ko yung vocabulary natin. Infallible. So, hindi tayo infallible. We are fallible, mga kasembreros, no? Because tayo po ay nakakagawa ng mali. So, parati nating isipin, isa sa mga techniques sa buhay, mga kasembreros, ang isipin natin na we are not perfect. Yes, God has commanded us to be perfect. Pero although nandun yung thought, nandun yung effort natin, nandun yung human effort natin bilang tao, but still we can commit mistake, mga kasembreros. It is really possible. Kasi nga tao tayo. Pero alam ng Diyos, no? Kilala ng Diyos, nakikita ng Diyos na tayo po ay nagdi-desire at nag-effort para maging perfect as He is perfect, mga kasembreros. So, sinasabi natin ito na reminder sa atin, Apostol Pablo, na baka minsan we are too proud of ourselves, no? Kung parang sobrang proud na proud tayo sa ating sarili,
masyado na tayong nagmayabang, masyado nating nilift up, no, inaangat ang ating sarili to the point na hindi na pala siya pleasing sa harapan ng Panginoon. So always remember na hindi talaga sasapat ang sarili natin, no? Kahit ikaw man ang presidente, ikaw man ang queen, king sa mundong ito, ikaw man ang prime minister or the greatest leader of this world, mga kasambreros. So hindi po talaga tayo magiging sufficient kailanman. The Apostle Paul emphasizes the importance of placing our trust and confidence in God's sufficiency rather than relying on our own strength and abilities in this verse. Paul highlights the power and grace that God provides to fulfill the call to serve others by boasting in God's sufficiency for ministry. So kung meron tayong pagmayabang, ito yung finished work of Christ, mga kasambreros, sa krus ng Kalbaryo. Wala tayong dapat ipagmayabang, no? Our confidence is in God, not sa ating sarili, hindi rin sa ibang tao, na mga so we love them, we care for ourselves, mga kasambreros, we care for other people, pero yung confidence, yung boasting natin ay yung finished work of Christ, mga kasambreros, sa krus ng Kalbaryo. So this verse serves as a powerful reminder for us as educators that our effectiveness in teaching and guiding students does not come from our own talents or qualifications alone, but rather from God's empowerment and guidance. So yun siya. Talagang tayo po ay kahit na teacher ka pa, kahit professor ka pa, kahit na nakasulat ka pa ng ilang libro, nakapublish ka pa ng mga ilang libro dyan, mga customers, ay tayo po ay insufficient. Only God, no? At ang ating sufficiency dapat parati nating hinahanap, no? At pinapoint toward God, mga kasimbers. The phrase confidence through Christ signifies a humble assurance grounded in Christ's power and faithfulness rather than in our own abilities. Competence comes from God. Okay? Yung ating abilities, yung ating talents, yung ating skills, parati nating i-recognize yun. Na lahat ng meron tayo, skill man yan, talent man yan, kahit ano man yan, mga customers, ay galing po yan sa Panginoon. So, dahil galing sa Kanya, we must use our talents, our skills, our intelligence, our wisdom, mga kasambreros, to glorify Him. Competence comes from God, highlights that our abilities are not self-attained, but bestowed. No? Sabi dito, binigay sa atin. Bestowed by God for His purposes. So, kagaya na mention ko, yung ating mga skills, talents natin, kung magaling ka kumanta, kumanta ka ng papuri sa Panginoon, no, may mga taong magagaling kumanta, tapos sila po ay naglilingkod sa simbahan, naglilingkod sa Diyos, mga kasembrero. So pinapagamit nila yung kanilang magandang boses, no? Kung ikaw ay magaling sa kumapa sa mga music, pwede ka maging operator doon sa simbahan, sa worship team, no? Kung ikaw ay magaling sa gitara, pwede kang tumugtog sa Panginoon. Kung ikaw ay magaling na teacher, pwede ka magturo ng mga kids, no? At saka maging teacher at saka magturo ng salita ng Panginoon, mga kasembreros, no? So marami. Kung ikaw ay magaling magluto, pwede kang mag-serve din at saka magluto sa simbahan. So that's one way. So pwede ka rin mismo sa bahay nyo, kunwari magluto ka ng mga lugaw, tapos pamigay mo sa kung sino man gusto mong bigyan or gawan ng charity works, mga kasembreros. So kung pag gusto natin, may paraan. So ganoon siya, mga kasembreros. Pag ayaw natin, ay may dahilan. So ganoon din po sa paglilingkod at pagpapakita ng pagmamahal natin sa Diyos, mga kasembreros. Being ministers of a new covenant underscores the privilege and responsibility we have in sharing the grace and life-giving spirit of the new covenant. Lastly, the letter kills, but the spirit gives life emphasizes the contrast between legalism that brings death and the spirit that brings true life and freedom. So legalism, uso kasi to dati sa Old Covenant, mga kasembreros, sa Old Testament. So yung mga legalism, no, yung kunwari bawal ang gantong pagkain maliban sa dugo, for example, bawal ang ganto. So kapag may kapag may kasalanan ka, kailangan magdala ka ng mga kalapati, ng mga hayop, kakatayin mo, tupa, baka, for example. So yun yung mga, kung hindi ka tuli, kung hindi ka circumcised, ay hindi ka makapasok sa heaven. So yun yung mga legalism, mga kasos, kung pa Mosaic law ang tawag doon, na kung saan ay kung hindi mo natupad ay dito, hindi ka makapasok sa heaven. So binago niyan actually, no, nung dumating si Lord Jesus Christ. But hindi ibig sabihin nun ay piniwalang bisa yung mga yun, mga kasos. There are just things na dito na
pinaikli, binago, or parang ni-revise ni Lord Jesus Christ. But Jesus Christ Himself came to fulfill the law, mga kasembreros, or came to fulfill the old covenant. So yun siya, no, kagaya ng 10 commandments, ginawa nila na dalawang greatest commandments, mga kasembreros, no? Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Tapos ang pangalawa naman ay love your neighbor or your fellow people as we love ourselves. So hindi ibig sabihin nun, pinawalang bisa na yung 10 utos. Actually, parang sinamarize na lang para madali natin maintindihan na kung mahal natin ang Diyos ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan, na hindi tayo gagawa ng ibang Diyos, no? Hindi tayo gagawa ng mga ibang imahe, uukit na mga ano dyan para pagsilbihan, paglingkuran, luluhuran, and so on, mga kasembreros. So kung mahal natin ang Diyos ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan, maglalaan tayo ng panahon sa Kanyang salita, mamahalin natin yung ating magulang, mahalin natin yung ating kapwa-tao, and so on, mga kasos. Kung hindi natin sila pagnanakawan, kasi kung mahal natin ating magulang, ating kapwa-tao, hindi natin sila hindi tayo mangangalunya, hindi tayo magko-commit ng adultery, hindi natin sila pagnanakawan, hindi natin sila gagawa ng masama, and so on. So parang ganoon, mga kasos, sinimplify. So ganoon ang ginawa niya Lord Jesus Christ, mga kasembreros. In conclusion, these verses remind us that our confidence and competence are gifts from God, and we are called to be ministers of the life-giving new covenant. Let us lean on God's strength and guidance, in the guidance of the Holy Spirit in our daily lives, recognizing that our sufficiency is found in Him alone. So yung ating sufficiency, yung ating kasapatan ba, no, yung ating yung provision nagmumula sa Panginoon, mga kasembreros. Yes, nagtatrabaho tayo, sumasahod tayo, sabihin natin ganun, pero saan nanggagaling ating lakas? Siguro kung hindi ka na ginising ng Panginoon sa umagang ito, hindi ka na nakapagtrabaho, hindi ka na nakapag-earn ng pera, and so on, so hindi ka nakakain. So doon pa lang masabi mo na every day is a blessing, every day is a gift from God. So there's no way na tayo po ay magmayabang sa ating sarili, mga kasembreros, kasi ang sufficiency can only be found and experienced sa ating Creator, mga kasembreros. Alright, so yun lang sa Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at kasapatan sa Diyos, mga kasembreros, at hindi sa ating sarili. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.